stasyon. Darito ang exclusive report. Sana direct lumabas yung tunay na nangyari. At sana huwag mong linisin yung pangalan mo sa pamamagitan ng paglubog sa kapwa mo. Pigil pa si Hans Ivan Ruiz sa unang panayam sa kanya matapos magpiyansa sa kasong theft at frustrated murder sa direktor na si Ricky Rivero. Pero binunyag na ni Hans kung bakit niya nasaksak si Rivero. Tinangka umano siyang halayin ng TV director. Hindi raw kasi siya pumayag sa pangungulit nitong magtalik sila. Parang sabi niya po nun sa akin na gawa tayo ng baby. Sabi niya po sa akin. Kaya parang nagulat po ako. Nang puwersahin umano siya ni Rivero, nanlaban na raw siya hanggang sa magdilim ang paningin at pagsasaksakin nga ang direktor. Nang mahimasmasan, gusto pa nga raw niyang dalhin si Rivero sa ospital pero dinampot na siya ng mga barangay tanod. Mga 3 na po yata yan. Nagising na lang po ako na inihipuan niya po ako. Pumalag po ako na naramdaman ko po yung ginagawa niya po sa akin. Tapos bigla niya po akong hinawakan sa leeg. Dito po. Itinanggi naman ng direktor ang akusasyong tangkang pangahalay. Matagal na raw silang may sexual na relasyon ni Hans sa kasunduang hindi sila mag-on at walang commitment sa isa't isa. Matapos magkakilala sa Facebook. Ang gabi ng krimen, ika-4 na pagtulog ni Ruiz sa bahay ni Rivero. Naging mabuti akong kaibigan sa kanya. And now na lumalabas na storya, parang meron pang attempted na pangahalay. Parang hindi ako makapaniwala. Duda naman ang abogado ni Rivero sa bagong salaysay na ito ni Hans, lalo't ngayon lang daw ito sinabi. Pero sabi ng abogado ni Ruiz, pagtatanggol daw sa dangalang ginawa ng kanyang kliyente. Idadagdag namin temporary insanity, but we are contemplating on that also. Pero ang sure talaga is defense of honor. Ito pwede nating tawagin the evolving lies of Hans Ruiz. Kasi sa simula, wala naman siyang sinasabi na ganito. Tapos nung nagkaroon na siya ng abogado, bigla na lang lumabas yung kanyang istorya na merong tangkang paghalay sa kanya. So obviously, ito ay afterthought. Para sa Unang Balita, Ivan Mayrina reporting. Isang fetus na ibinalo sa dyaryo natagpuan sa barangay Pinyahan, Quezon City. Hinala ng isang kagawad, kabarangay din daw nila ang nagtapon ng fetus. Darito ang exclusive report ni Julio Segovia. Aayusin sana ng mga trabahador ng isang water utility company ang mga tubong konektado sa mismong Poso Negro ng Magiliw Street sa Barangay Pinyahan nang may makita silang nakabalot sa dyaryo. Nung una, akala namin isang mga patay na hayop lang, ganun. Kasi nakabalot ng dyaryo. Ngayon, hindi ko natiis, inano ko ng kamay, ginanyan ko ng kamay yung dyaryo, binuklat ko ng kamay. Parang sabi ng kasama ko, bata yata yan, foreman, bata. Sabi ko, parang ang fetus ito ah. Agad nilang ipinagbigay alam sa barangay ang nakitang fetus na sa tansya nila ay nasa pagitan ng 6 hanggang 7 buwan. Hindi raw ito ang unang beses na may natagpuang fetus sa barangay Pinyahan. Mahirap daw magbintang, pero malakas ang kutob ng kagawad na taga-barangay rin nila ang nagtapon ng sanggol. Tao to, may buhay to. Makalusot ka ba? Sa Panginoon, hindi ka makakalusot. Yung nakakatakot sa pagdating ng panahon eh. Tayo rin ikaw rin kung sino man gumawa nun, eh siguradong may kaparusahan. Para sa Unang Balita, Julio Segovia reporting. Philippine Ascals, marami pa raw dapat matutunan sa kabila ng kanilang makasaysayang panalo kontra sa Sri Lanka, ayon sa isang football expert. Aminado naman ng Ascals na kailangan nilang doblehin ang pag-iensayo para matalo ang susunod na kalaban, ang koponan ng Kuwait. Narito ang report ni Chino Trinidad. Tuloy puspusan ang kanilang ensayo. Tiyak na hindi lang doble kayo ng gagawin ng Philippine Ascals para sa kanilang susunod na kalaban, ang football team ng bansang Kuwait. Ang Kuwait ay rank 102nd sa buong mundo, malayo-layo pa sa 159th rank ng Pilipinas. Pagdating sa Asia, ika-11 ang Kuwait sa mga top team sa rehiyon, habang ang Pilipinas ngayon palang umaangat. Di lang yan, tinanghal na kampiyon ng Gulf Cup ang Kuwaitis nang talunin nila ang isa pang powerhouse sa Asia na Saudi Arabia sa torneong ginanap noong 2010. At maganda man ang ipinakita ng Ascals kontra sa Sri Lanka. Ayon sa isa sa mga veteranong coaches ng Philippine football, malaki pa ang ating room for improvement. They still have a lot of work to do on defense. There were some instances that you can see that there were a little more
loopholes inside in the middle. I don't think against Kuwait that we can play the back two. They'll have to reinforce in the back line. Coach Hans has got to do something about that. Batid ng Ascals ang tindi ng kanilang susunod na sasagupain. Kaya naman nakatakda na silang tumulak ng Bahrain para paghandaan ng Kuwait national team. Di biro. Siyempre kailangan ng magandang preparasyon. Kaya nga pupunta tayo ng Bahrain para maano ulit, para maiayos ulit yung kung saan yung weak at saka saan tayo pwedeng lumakas. Mabigat man ang sunod na paghamon, may naipon na raw na sapat na kumpiyansa ang Ascals. This is a massive wake-up call, I think, for everyone in the Philippines that, you know, we're in the World Cup and we've just won a World Cup game. We've beat good teams before and there's no reason why we can't do it again. I'm not saying we're going to go and beat Kuwait. It's great for the whole country, you know, just not for football fans, everyone, you know. The Philippines taking another step into the history books for Filipino football. We just always stick together. We truly are a team, right? And we never say die. And as they say, no way but up, yeah? Yeah, no way but up. Para sa unang balita, Chino Trinidad reporting. At kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Chiefy Caligdong, ang left winger ng Philippine Ascals. Chiefy, good morning. Good morning. And congratulations sa pagkapanalo nyo sa Sri Lanka. Chiefy, kailan kayo nakatakdang lumipad patungong Bahrain naman? At ilang araw kayong mananatili doon para sa pag-eensayo? Yung pagkakaalam ko July 13 yung address, papuntang Bahrain. Into friendly team sa Bahrain Olympic team sa July 15 and 17. So yung game sa Kuwait is July 23. So mga pumunta siguro ng Bahrain is July 20. Okay, Chiefy, meron na ba kayong game plan para sa susunod yung laban kontra sa Kuwait? Wala pa po. Bali, yung mag-resume yung training sa Thursday po. Aha. Pero more or less, alam nyo na yung mga areas na kailangan ma-improve ng team nyo para malabanan itong Kuwait. Dahil sinasabi nila, ang Kuwait hindi daw basta-basta dahil talagang sport nila itong football. Opo, bali, pag-aaralan po namin kung kami sa training, kung saan yung mga dapat ayusin po. Aha. Pero sa tingin mo, malaki naman ang tsansa ng Pilipinas na manaig kontra Kuwait, Chiefy? Siyempre po, kailangan magtrabaho ng gusto para, siyempre, para pangakabuhay yung... Kasi nandiyan na kung magpapabaya tayo, hindi tayo makapasok sa group stage. Chiefy, totoo ba meron kang dalawang team members na hindi makakapaglaro? Wala pa naman yung FIFA, wala pa naman pinapadala na letter about kay Shrok at kay Ali. So, antayin pa kung sigurado na hindi sila makakalabas. Alright, ito lang, pakilinaw lang. Meron daw alitan sa pagitan ng mga miyembro ng Ascals. Totoo ba yun? May konting problema lang sa team, pero okay naman po na naayos na kasi parang hindi lang nagkakaintindihan sa last game namin sa Germany. So, naayos po kasi nag-meeting naman kami pinatawag kami ni Sir Dan sa ni Coach Michael Pais. When you say konting problema, ano yung naging alitan na naayos na? Sa personal, parang kasi yung